isa pa sa tatlong persona ng Diyos ay yung Espiritu Santo, no? Bago ko ito pagpatuloy ay kumustahin naman natin ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ba ay kalapati? Katulad nung sinasabi doon sa Mateo chapter 3 verse 16 hanggang 17, na yung nung binautismohan si Jesus, ang kalapati ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay lumalapag kay Jesus na tulad sa isang kalapati. Ganun ba yung ang Espiritu Santo? Yan ba ang likas na kalagayan ng Espiritu Santo? Kalapati siya. Katulad ng kalapati sa simbahan ng Katoliko na pinapalipad. Ganun ba yun, mga kababayan? Alamin po natin dito sa Biblia para tayo po ay makasigurado. At mamaya babasahin din natin yung sinasabi na batayan nila tungkol sa Espiritu Santo daw ay kalapati. At kung hindi naman kalapati, ano ang Espiritu Santo? Hindi makita, walang katawan, walang persona, hangin. Kasi doon nung pasimula, doon sa Genesis kapitulo 1 versikulo 1, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng kalaliman. Mamaya babasahin din natin yon. Pansinin nyo lang mga kababayan itong babasahin ko, dito sa aklat ng Biblia, dito sa ikalawang Korinto sa kapitulo ikalawang Korinto kapitulo 3 versikulo 17. Ganito po ang inyong mababasa doon sa Biblia. Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. So tumutukoy po ito doon sa Espiritu, ang Panginoon ay mayroong kasama. Yun nga yung Espiritu, Binanggit sa Biblia na kung saan niya yung Espiritu, doon ay may kalayaan. Sino po ba yung tinutukoy dito na Espiritu ng Diyos? Na doon anya may kalayaan niya, sabi sa Biblia. Dito po sa aklat ng Galacia, kapitulo 4, versikulo 26. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. So, klarado na po mga kababayan na yung tinutukoy doon sa ikalawang Korinto na na Espiritu ng Panginoon ay tumutukoy po sa ina natin, spiritual. Hindi po siya material. Kundi spiritual siya. Saan daw naroon? Naroon sa itaas, sa Jerusalem. Okay, so halamin po natin yung itaas na yan. Yung itaas na nasa Jerusalem. Atin po niyang iimbestigahan, susuriin, aaralin kung saan ba yung eksaktong lugar niyan, mga kababayan. Dito po muna tayo sa Espiritu Santo. Kasi mostly sa lahat ng mga tagapagturo, halos lahat na yata ang kanilang katuruan ay ang Espiritu Santo ay walang
laman at mga buto, no? Espiritu. Sabihin ha, multo ang espiritu at katulad din ng Diyos. Na sinasabi doon sa 1 chapter 4 verse 24, ang Diyos ay espiritu at ang mga sa kanya ay nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Ganun ang kanilang paniniwala dyan, ano? At marami silang mga batayan patungkol dyan tungkol sa Espiritu Santo. Naanya dito sa aklat ng sa aklat pa ng Juan ay mababasa din dito yung tungkol sa mga aliw, no? Sino ba yung mga aliw na sinasabi sa Biblia? Yung mga aliw na tinutukoy sa Biblia, mga kababayan, yun na nga po yung sinasabi ko doon sa Galacia sa kapitulo 4:26 na yung ina po natin. Kasi tinukoy po doon ni San Pablo sa ikalawang Korinto sa kapitulo 3 versikulo 17 na kung saan ang Espiritu ng Panginoon doon ay may kalayaan. Sabi naman doon sa Galacia chapter 4 verse 26, yun nga po yung ating mahal na ina na nasa itaas ng Jerusalem. Okay, balik po tayo dito sa ating tinatalakay, tungkol sa Espiritu Santo. Ang sabi ng mga tagapagturo ng iba't ibang sekta, ito na po ang kanilang mga batayan, Sa aklat ng Juan chapter 14 verse 16 hanggang 17 at 26 ng Juan. Okay. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumasa inyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan, sapagkat hindi nito siya makikita ni makikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Datapwat ang mga aliw, dito na po tayo sa 14, chapter 14, verse 26 ng 1. Kanina, ang aking binasa ay 1 chapter 14, verse 16 hanggang 17. Ngayon itong 14 verse 26. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Magpapaalaala, magtuturo ang Espiritu Santo. Abay kung multo ang Espiritu Santo, paano magtuturo ang Espiritu Santo, mga kababayan? Isip-isipin po ninyo. Ano? Okay. Mamaya na tayo magbigay ng At itong nakasulat pa dito sa aklat ng 1 chapter 16 verse 7 hanggang patuloy ng 13. Dito. Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan, nararapat sa inyo na ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. At siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin. Tungkol sa katwiran, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa paghatol, sapagkat ang prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na. Yun nga si Satanas, prinsipe ng sanglibutan. Hinatulan na raw yon. No. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis.
Gan may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay ipapatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya nagsasalita mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na dating. Oh. Ano po yung naintindihan nyo dito sa talata na binasa ni Bade? Yung pong nagsasalita, magtuturo, magpapaalaala, magpapatnubay. Wala po bang likas na kalagayan ng Diyos, mga kababayan? Wala po ba? Wala po bang personal identity, yung pagkakakilanlan sa Kanya? Paano po makikilala yung Espiritu Santo? Kung ang Espiritu Santo ay kalapate, walang laman at mga buto, kaya ang nakasulat sa Biblia, nagsasalita, magtuturo, at magpapaalaala sa lahat ng mga sinabi. Dito pa sa aklat ng Juan chapter 15 verse 26 naman ang sinasabi dito. Dito sa 26. Datapat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpapatotoo sa akin. Yung pong Espiritu Santo ay manggagaling po yun sa Ama. At dadalhin ang pangalan ng Ama. So, mga aliw, ano po ba yan? Lalaki, babae? Yung mga aliw. Ha? Babae po kasi ina. Ayun po sa aklat ng Galacia. Sa Kapitulo 4, versikulo 26 na binasa ko kanina. No? So, wala po bang persona yung Espiritu Santo? Yung pong sinasabi dito sa aklat ng Genesis, Kapitulo 1, versikulo 1, wala po ba itong persona? Dito, babasahin ko po itong nakasulat sa aklat ng Genesis, Kapitulo 1, versikulo 2. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. Yan. Nung pasimula ba, wala bang persona yung Espiritu Santo? Wala po ba? Espiritu siya, ano lang siya, hangin siya, ganon. Kalapate yung nandun sa ibabaw ng tubig. Ano? Mga kababayan. Pag sinabi, lininaw po ni San Pablo, na yung, ano po, yung pong Espiritu ng Panginoon na nandun sa, ay yung ina po natin. Ibig sabihin babae po yun. May persona po yun, ano? Hindi po siya kalapate. Hindi po siya hangin lamang. Yan. Sapagkat, si Jesucristo ay totoong Espiritu. Naroon niyang Espiritu, tubig at dugo. Pagbangon ni Jesucristo, hindi naman siya nakilala. May bago po siyang anyo. Aaralin po natin yan kung anong anyo ni Jesucristo. Ang pagbangon ng ikatong araw.
Sabi ko nga doon sa Mateo chapter 17 verse 2, nagbagong anyo si Jesus. Ano? At pagdating doon sa aklat ng Lucas chapter 24 verse 18, dayuhan siya sa kanyang sariling bansa. At pagdating naman doon sa 1 chapter 20 verse 15, pinagkamalan naman siyang hardinero. At marami pang mga talata na nagpapatuto na si Jesus ay may bagong anyo. At mayroon na rin siyang bagong pangalan, no? Na ang pangalan nga niya ay ang dadali ang pangalan ng kanyang ama, si Jose. Ngayon, sasabihin niyo si Jose tao lang. Bakit ang tao ba ay hindi pwedeng maging Diyos? Mga kababayan, yan po yung tanong ko sa inyo. Kung sasabihin niyo na hindi, ay kung ang kapangyarihan ng Diyos tumiplo sa kay Jose, hindi po ba pwede maging Diyos ang tao? Sapagkat ang kapangyarihan, wala pong pinanggalingan yan, walang pinagmulan. Pero kung tumiplo yung kapangyarihan sa kay Jose, pwede siya maging Diyos, mga kababayan. Pwede siya, no? So, atin pong bibigyan pa ng linaw ang tungkol sa Espiritu Santo. So, maliwanag na po mga kababayan na yung tatlong persona ng Diyos ay mayroon pong persona. Hindi lang po siya espiritu, hindi po siya kalapate, kasi ang pagkakaintindi nyo kasi kalapate. Yung pong gumawa doon kay Jesucristo, kapangyarihan po yun ng Espiritu Santo ng mahal na ina, na sinasabi nyo na nag-anyong kalapate. Pero hindi siya litra por litra na kalapate na ibon na nasa simbahan ng Katoliko. Hindi po. Kasi sinasabi po dito ng maliwanag sa aklat ng nang lumalang po ang Diyos, sino po ba yung mga kasamahan niya na lumalang? Ulitin ko lang po itong nakasulat dito sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 26. Sinasabi, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa lupa, at sa mga ibon, sa impapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. May mga kasama po siya. Hindi lang po mag-isa ang Diyos. At dito po sa aklat ng Mateo chapter 19, chapter 28 verse 19, sinasabi po dito na bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayon po dito sa talata ng 28, ay ganito po ang inyong mababasa. Mateo chapter 28 verse 19. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun po. Yung pong Ama, may persona. Yung Anak, may persona. Ang Espiritu Santo ay mayroong persona. Kaya tinawag na tatlong persona sa iisang Diyos, mga kababayan. So, ano po ba ang mga bagay na hindi maaaring makita sa Diyos? Kung sinasabi na ang Diyos ay hindi maaaring makita at hindi siya makikita, ito po ang paliwanag niya ni Apostol ni San Pablo kay Timoteo. Nung sinulatan ni San Pablo sa Timoteo, ito ang paliwanag niya kay Timoteo. Sa unang Timoteo chapter 1 verse 17, ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos,
ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan-kailanman siya nawa. Ang kanyang kadakilan, kapurihan. Yan po ang hindi maaaring makita sa kanya. Ang Diyos po, walang kamatayan. At ang hindi maaaring makita sa Diyos ay ang kanyang mga katangian, likas na katangian, pagka-Diyos, at ang kanyang kapangyarihan. Kapag nagpakita siya ng kapangyarihan, makikita po ba siya? Hindi. Kapag hindi naman siya nagpakita, makikita ba? So yun po ang ibig sabihin, mga kababayan. Yung tatlong persona na po niya, nasa kalagayang pagka-persona, kaya wala po silang kamatayan. At ang persona po ng Diyos na sinasabi, sa tatlong persona na yan, ay makalangit na persona, spiritual na pagka-persona na walang kamatayan po, mga kababayan. Yan po ang ibig sabihin yan. Ang tao po ay pinurma lang sa alikabok ng lupa, kaya namamatay ang tao, iningahan lang. Subalit ang persona po ng Diyos, makalangit na persona. So iginaya lang po tayo sa larawan at wangis ng Diyos. Ibig sabihin, kumbaga sa picture, may pinagkunan. Paano lumitaw ang doon sa picture kung walang pinagkunan? Di ba po? So magandang oras po ulit sa inyo. Ito po ang aking paliwanag tungkol sa tatlong persona. Sana po may naintindihan kayo, mga kababayan. Salvador Catanduanes po ulit ito. At magandang oras po ulit sa inyo.